Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection, ano nga ba dahilan kung bakit tayo may Pasko? Diba? Kasi sa panahon natin ngayon, nagiging materialism na. Marami kang mga bagay na minsan nakaka-distract pa. O yung mga bata ngayon, di ba, mas kilala pa si Santa Claus kaysa sa ating Panginoong Yesus. Mas gusto pa nila yung may sapatos sila, bagong damit, bagong pantalon, gadget, at kung ano-ano pa. Wala na pong problema yan kasi natural natin kailangan yan bilang isang tao. Pero huwag kalimutan na ang diwa ng Pasko ay yung humility o yung pagiging makatao. Kaya nga ating Panginoong Yesus, di ba, dumating dito sa mundo, kaya nga nagkaroon ng Pasko dahil sa kanyang pagiging humility. Ang sabi sa Pilipos chapter 2 verse 7, sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. So yun guys, napakalinaw, di ba? Kasi lalo na tayo mga Katoliko, ang paniniwala talaga natin, ang ating Panginoong Yesus ay totoong Diyos at totoong tao. Kaya nga dyan, sinasabi dyan, di ba? Binitawan niya ang kanyang pagka-Diyos. Sa ibang mga conversion, mas maganda yung hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at namuhay bilang isang tao, di ba? Mas pinili pa niya na maging tao. Imagine mo guys, Diyos na siya. Siya yung lahat ng may-ari ng universe. Di ba? Siya yung pinaka may kapangyarihan. Lahat na lang, kahit ano kaya niyang gawin, wala siyang hindi kayang gawin. Napaka-powerful niya. Pero bakit ganun, di ba? Bumaba pa siya dito sa lupa para maging taong katulad natin. So kung tutusin, kahit hindi naman niya gagawin yan, ginawa niya. Dahil kasi yan sa pagmamahal niya sa atin na seryoso ang Diyos. Na ang tao ay kaya niyang mahalin ng walang kondisyon kahit na tayo ay nagkasala sa mahabang panahon sa iba't ibang generation ng ating buhay. So, tayo kaya, di ba? Tayo kaya sa pamilya natin ay nagiging humility rin tayo o nagiging mapagkumbaba tayo. Yung lagi pinagdarasal natin dito. Baka naman matigas ang pride mo, di ba? Mataas ang pride mo na ayaw mong magpatawad sa iyong kapamilya. Kapatid mo man yan o magulang mo. Di ba? Sa sobrang tigas ng puso mo, talagang lumipas na ang ilang taon, hindi mo pa rin siya pinapatawad. Di ba? Na para bang wala ka ng kamatayan sa mundo. Di ba? Kasi nakalagay nga dyan na kung ikay hindi magpatawad, hindi ka rin patatawarin. Di ba? Yan ang may kalakip na utos na may pangako. Kaya sana po bilang isang makatao din, kagaya ng ating Panginoong Yesus, di ba? Na maging bumababa din tayo kung tayo man ay may nagkasala sa atin. Diba? Maging humble tayo, mapagpatawad, mapagpasensya, kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Yesus. Di ba? Talagang yung pagmamahal niya sa atin ay walang kondisyon. Kaya siya yung talagang pinakamodelo sa sangkatauhan paano namuhay. Di ba? Namuhay siya dito. Di ba? Kahit makapangyarihan Diyos siya, namuhay siya bilang isang mahirap, bilang isang halipin. Kaya nga, di ba, pinagdiriwang natin every time na sumasapit nga itong season ng Pasko, may mga belen tayo. Di ba? May mga belen tayo na tanda nung isinilang ang ating Panginoon Jesus. Sa sabsaban, pinakadukha, di ba? Kumbaga, mas mayaman pa tayo sa ating Panginoon Jesus dahil tayo pinanganak sa bahay o sa ospital. Kung may kaya ka sa buhay, di ba? Sa private hospital pa.
Pero ang ating Panginoon Jesus, mas pinili niya. Kasama pa yung mga hayop. Diba? Sigadong madumi doon. Yung panahon niya, wala namang alcohol, wala namang... so, ibig sabihin guys, yung pagiging mapagkumbabaan ng Diyos, nakita na natin sa kasaysayan ng Biblia na ang Panginoong Jesus ay handa talagang magpatawad, magpakumbaba din. Kahit tayo lang ang nilikha niya, siya yung naglikha, di ba? Kasi sa panahon natin ngayon guys, pagka ikaw may hawak ng kapangyarihan, kung nasa iyo lahat ng pera, hindi mo kayang bumaba. Halimbawa, ikaw na yung may kasalanan. Hindi mo kaya magpakumbaba para humingi ng tawad dahil unang-una makapangyarihan ka nga, marami kang pera at wala kang sinasanto. Kaya kung ang pera mo, kapangyarihan mo, wala yan, sisiw lang yan sa ating Panginoong Yesus. Siya yung may likha ng lahat ng bagay, di ba? Ng langit at lupa. Even tayong mga tao, pero nagiging humble siya. So, yun ang pinapakita lalo na sa ating pamilya, sa ating kapwa-tao. At sa bagay, dito sa Pilipinas guys, ang Pasko ay naging simbolo rin ng pagkaayos-ayos ng mga pamilya, di ba? Kasi ang Pasko dito sa Pilipinas napakaganda. Lumalambot yung mga puso ng mga tao pagdating ng Pasko dahil nga sa diwa yan ng ating Panginoon Jesus. Kaya sana po, yan ang gawin nating modelo, ang ating Panginoong Jesus, para maging makatao tayo sa ating pamilya, sa ating kapwa-tao. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding problema sa pamilya, sa financial, at sa kalusugan. Sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Jesus, ay tsak yun. Ipagkakaloob sa iyo ano man ang iyong problema. So tayo po manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Puyin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang karamdaman. Tanggalin at yakapin ng mahigpit para sa kanyang pamilya. Ganon din po, Lord, sa pamilyang nagmamatigas po ang kanilang puso. Ayaw magpatawad, ayaw magpasensya. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, kagaya niyo, Panginoong Jesus, na naging mapagkumbabang tao dito sa lupa. At para magkakaayos-ayos na po silang magkakapamilya. At pagbigis-bigis ng pamilya. At ganoon din po, Lord, sa financial, na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili lang ng 1 kilo lang ng bigas at ng ulam. Iniisip pa, Lord, kung paano iraraos ang kanilang pamilya sa buong mundo. So, lahat ng ito hiniling namin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.